at wag nang tumuloy dito sa Pilipinas. Yun ang totoo. So, magandang araw po sa inyo lahat, mga amigo. Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Nawawala na naman ang aking microphone. Si Kuya Raul na burara. Laging nawawala yung microphone. Pag magbablog ako, hahanapin ko. Hindi ko makita. Tapos pagka nakita ko naman na sa susunod na araw, nawawala na naman. Kaya minsan, pagka boses ko, nilalakasan ko na lang kasi sabi nga nun, mahina raw ang aking boses. Magandang araw po sa inyo lahat. Guys, mga amigo, mga kabunganga, mga kahilong, ano ba ang dapat itawag mga amigo. So ngayong araw po ay gusto kong i-share sa inyo yung aking nararamdaman regarding po sa nangyayari ngayon. Makikita ko naman po sa mga comments, maraming negative na comments. Maraming negative na comments at syempre hindi natin mapipilter lahat yan. Hindi natin mapipilter lahat yan kasi nga po syempre nasa social media tayo, lahat ng reaction, lahat ng po pwedeng i-react maire-react. Diba? So, ito po mga amigo ang aking saloobin about dito. Ano ba ang matinding issue? Matinding issue ay for sure dyan, marami naman nagbe-message kay Chamame about po sa pagpunta nila sa Pilipinas. Naniniwala ako na marami nagme-message dyan. Maraming gustong manira at maraming ayan na naman, aarya na naman at marami na namang magre-react dyan. At syempre maraming magme-message kay Chamame nasasabihin ayun si Raul, ganyan na naman. Oo, si Raul, binibidyo na naman ang family mo. Si Raul, ganyan. So, ganito po yung na-explain ko sa inyo mga amigo. No? Sa mga nagme-message kay Chamame, ayan. At para kasi, ang dating kasi ginagawa nila yon para po si Chamame ma-discourage at wag nang tumuloy dito sa Pilipinas. Yun ang totoo. So, parang hindi na matutuloy yung pagpunta ni Chamame dito. Hindi na matutuloy yung pagpunta ni Chamame dito. Pagka ganun yung nangyari. At naniwala siya. So, marami. For sure, maraming sasabihin dyan Chamame, alam mo si Raul, ganyan start na naman. Sa dami ay kang mga sinasabing hindi mas ganda. Tapos pagkayari ngayon kasama na naman kayo sa video. Tapos Chamame, ganyan si Raul. Puro paninira about sa akin. Pero sabi ko nga po mga amigo, sa mga nangyayari before, marami akong natutunan. Ang akala nila hindi porket okay na lahat yung ganyan syempre gagawa yung iba ng paraan para tayo ay masira at hindi na sila pumunta dito. So, unang-una po dyan mga amigo, ay kapag naniwala po siya sa mga nasususol uli, ay sabi ko nga po ay I'm willing na talagang wala nang pag-asa na pumunta sila dito kung maniniwala pa sila. And if ever nakapunta siya dito at gano'n naman ang sitwasyon, ang the best solution dyan is syempre tama na at hanggang doon na lang talaga siguro ang lahat kapag naniwala pa siya sa mga nasususol. And then syempre sa mga nangyari kung meron siya paniniwalaan pa at pakikinggan, iintindihin, yun na yung time siguro para talagang sabihin na hindi talaga siguro okay para sa amin yung ganong setup na about sa vlogging, ganyan. So, dapat talaga ma-explain kay Chamame lahat-lahat yan. Ma-explain kay Chamame na sa about ginagawa nating pagbablog, sa ginagawa natin na pagko-content, and then sa ginagawa ko na yung pagpunta nila dito sa Pilipinas, kung ano man yung sabihin, maging open para sa kanya, maging open tayo sa kanya. So, yun po mga amigo. At para sa akin naman, sabi ko nga po, ano man yung kalabasan ng ganitong eksena, naniniwala kasi ako na doon pa rin yung talagang respeto sa akin ni Chamame ever since hanggang ngayon.
So, kung meron siyang naririnig, possible niya na matatag na siya at hindi na siya maniniwala sa mga sabi-sabi ng hindi maganda about sa atin. And then, I think, nakita ko naman kay Ma'am Hiyo na sa lahat ng mga nangyari, mas pipiliin niya na kasama ko ang bata kumpara po na kasama niya. Dahil dito po sa Pilipinas ay magandang buhay o magandang kinabukasan at magandang future ang nakahain o nakahanda para sa mga bata dahil sa pag-aaral. So, syempre, hindi natin may iiwasan yan kasi ever since talagang marami naman nagme-message kay Mami kahit nung nasa Equatorial Guinea pa. Pero syempre, hindi naman natin na hawak ang kanilang buhay, especially sa kanilang pag-iisip. Kaya ano man yung mga iniisip ni Chamame at ano man yung gagawin niya at kung hindi ito makakabuti para sa atin, nasa sa kanya na yon. Pero sabi ko nga po, sa isang taon na pagbalik nila doon at isang taon na hindi natin na sila nakasama, for sure naman ay marami na siyang natutunan at marami na siyang dapat na ayusin kumpara po sa yung ngayon po mga amigo na marami siyang dapat baguhin sa kanyang sarili and then especially siguro yung sa mga bata po. Marami siyang natutunan for sure. Kaya nga po ako, nasabi ko nga po sa inyo, naniniwala ako na in the future, mapapatunayan natin na napakalinis ang intention natin kaya Chamame sa mga bata. At pag tinatanong ko naman siya, sabi niya, puro daw chismis lang ang gusto. At puro daw ano. Pero marami nag-message sa kanya kahit dati pa yun. Kaya lang, yun nga, ngayon na na-experience sila yung hirap doon sa Equatorial Guinea, syempre, ikukumpara niya kung ano yung buhay na meron siya ngayon dito sa Pilipinas. Pagka ganyan na ang buhay na na-experience niya doon, kailangan niyang kumayod, kailangan niyang magtrabaho para may mapakain. Unlike din sa Pilipinas, ay pagpe-prepare lang niya ng pagkain yung mga anak niya, pagpe-prepare lang niya ng pagkain sila Sophie, and then magluluto, maglilinis, and then yung grasya sa kanila ay dumarating unti-unti. And yun ang pinakamaganda, di ba? Yun ang pinakamaganda. At yung kasing responsibility, ewan ko ba't hindi nakikita ng ibang tao yun. Na ang nakikita nila is yung kung paano tayo kumikita sa YouTube, paano tayo para tayo kumikita sa YouTube at paano tayo nagkakaroon at anumang mga bagay na meron tayo ay yun ang nakapansin. But yung responsibility na tinatawag po na what if wala nang ganito, what if ganyan na hindi ko po pwedeng bawiin yun. So, yun ang mahirap sa ibang mga tao na ang nakikita nila ay yung mga bagay na meron tayo. Kaya sabi ko ganun dati, kaya dapat pala hindi na lang ako nag-flex o nagpinakita yung ganito, pinakita yung ganyan, pinakita yung ganun. Kasi parang habang tumatagal ay ang daming namumuo yung galit sa puso nila dahil may mga na-achieve tayo na parang sa kanila ay sobra or hindi nila, ewan ko, pero yun ang napipil ko and din hindi naman nasabi ng iba. Kaya yung iba, nandoon yung eagerness nila na gagawin ng lahat para masira tayo. Ang kala nila ay kaaway ako. Yun ang tingin nila. Kaaway tingin nila sa akin at hindi nila naisip kung anong magandang epekto kapag nakita natin na nag-aaral yung mga bata. So, syempre, kung nakikita nyo naman na sa pag-aaral ng mga bata, natututo, minsan talaga pagka nagbasa ka ng mga ibang mga comments, hindi ka maapektuhan kasi ako sanay na. Pero nakakaano ng pag-iisip, nakakaano ng mental, ng isip mo, na sabi ko, ba't ganito to? Di naman alam yung mga sinasabi, pero na uuna pang i-judge yung husgahan yung mga ginagawa natin. Di ba? Ganun yun. Kaya nga sabi ko, ano man gawin ko talaga, hindi magiging masaya ang iba para sa akin dahil
ang nakikita nila ay kung ano meron tayo na siguro wala sa kanila or hindi nila na magawa. Ang sa akin naman, iba-iba po tayo ng calling, iba-iba tayo ng kapasidad. Sa akin po, marami din ako iniintindi, marami din akong responsibility, hindi lang naman sa mga African na sinasabi ninyo. Bagkus dito sa family ko, sa ibang mga tinutulungan natin, marami kong responsibilidad. Kaya wag natin isipin na ang lahat ng ito ay para sa kapakanan lang natin. Sino pang tutulong sa kanila? Isang taon na nandun si Ila Chamami sa Equatorial Guinea, pero may tumulong ba? May nagpadala ba? Diba? Tapos ngayon ayaw na naman nilang pabalikin at ayaw na naman pabalikin na parang hindi matuloy o para hindi matuloy yung pag-uwi nila sa Pilipinas. Pero sino man tumutulong sa kanila? Sabi ko nga ako, happy na ako kay Joanna na may tumutulong sa kanya doon, na may nagpapadala ng pera sa kanya. At nakita niyo naman, hindi naman ako nagbablog about sa kanya dahil tapos na ako sa pagtulong sa kanila. Pero eto na naman, gumagawa na naman silang paraan para mag-stop ako sa mga ginagawa natin. Pero syempre sabi ko nga, hindi ako i-stop dahil alam ko sa sarili ko na tama yung ginagawa ko. Alam ko sa sarili ko na wala akong inagrabyado at wala akong inapakan na tao. Kung mayroong pagkukulang man, syempre like ko naman hinihingi ng paumanin sa inyo at saka sa mga tao na nakapaligid sa akin. Sa akin lamang po, bigyan natin pagkakataon na muli makapag-aaral yung mga bata dito sa Pilipinas. Yun lang naman. At kapag ka po hindi talaga okay, mga amigo, this is the last para sa pagtulong natin sa kanila. Pero ako po'y nakikiusap sa inyo na bigyan natin ng pagkakataon na makapag-aral si Misma, si Amir, si Vivian dito sa Pilipinas. Kasi po mga amigo, sa akin po ay intindihin niyo po na wala silang magiging magandang future doon. Kahit po this is the last time para po mabigyan ng pagkakataon na tama na ang away, tama na ang mga sinasabing hindi maganda. Dahil ang main purpose natin dito is para mabigyan ng magandang kalidad na edukasyon, mabigyan ng magandang edukasyon or quality education yung mga bata na ito. So, yun po mga amigo ang aking naiisip na way na pagtulong ko. So, hayaan niyo po muna ako na matulungan sila para at the end of the day ay masabi natin na tayo mga Pilipino ay handang tumulong para po sa kanila. Handa tayong tumulong hanggang sa abot natin makakaya. Kaya po, wag niyo po na muna husgahan yung mga layunin natin. Bagkus tingnan muna natin at isipin natin kung gaano sila kahuhusay sa pag-aaral at natuto. So, sino po ba ang tao na gagawa sa kanila noon? Kung meron pong tutulong sa kanila na makapagpaaral hanggang college or kung sino tutulong sa kanila na mabigyan ng magandang education, kaya ko naman i-give up yung family na to para po sa pagtulong at pwede naman yung iba. Ngunit wala naman tumutulong sa kanila ako lang din. At syempre, like kay Amir at saka kay Vivian na may sponsor naman. Pero syempre, hindi lang naman dun hindi naman sa pag-aaral lang. Syempre, hindi lang naman sa pera. Kung hindi pa paano i-guide yung mga bata. Diba? Kaya ako nakikiusap sa inyo na please lang hayaan natin na mabigyan ng pagkakataon yung mga bata na makapag-aral dito at tingnan muna natin mga amigo. Kasi isang tao lang na pag-aralin mo, yung iba syempre maano na yun, alam niyo yung responsibilidad, isa lang yung pag-aralin mo, malaking responsibility na yun. Paano kung tatlo pa sila? Siyempre sa pagkain nila, sa tuition nila, sa mga damit nila, yung mga gamit nila sa katawan, yung mga ganyan. Marami. Kaya po mga amigo, ako po ay, sabi ko nga po sa inyo, ay nanghihingi po sa inyo ng kaunting pagsuporta and then kaunting pag-unawa sa mga ginagawa natin.
Yun po. So, thank you so much po mga amigo at tandaan nyo po, ano man mangyari, ang layunin natin ay para sa ibang tao at hindi lang para sa pamilya natin. Pagko sa ginagawa natin ito na may kababaang loob at walang pag-aalinlangan at walang halong nakatagong agenda para lang sa pagtulong dito. So maraming salamat po mga amigo at mapagpalang umaga po sa ating lahat.